Si Michael Cochran ay isang youth coach, ama sa 2 niyang anak at asawa sa kanyang may bahay sa loob ng 19 na taon. Walang kahit na anong sakit, isang malakas at malusog na nilalang. Ngunit noong February 2019, pumanaw si Michael sa ospital nang walang maliwanag na dahilan. Nagkaroon lamang si Michael ng maigsing funeral service. Matapos iyon, balik sa normal ang buhay ng pamilyang naiwan niya. Umabot ng halos 6 na taon. 2 beses na pinahukay ang kanyang labi. Isang federal fraud conviction. Isang jury na binubuo ng 12 juror bago napatunayan kung ano ang totoong nangyari ng araw na mamatay si Michael. Ito ang istorya ng buhay ni Michael Brandon Cochran at kung paano siya pinatay ng babaeng napili niyang makasama habang buhay. Ipinanganak si Michael noong December 23, 1980 sa Beckley, West Virginia. Bata pa lamang si Michael nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Ngunit nabiyayaan ng bagong pag-ibig ang kanyang ina sa katauhan naman ni Edward Bolt. Hindi man tunay na magkadugo, minahal at pinalaki ni Edward si Michael na parang sarili niyang anak. At dahil dito, labis din ang pagmamahal at paggalang ni Michael sa kanyang stepfather. Bata pa lamang si Michael ay mahilig na ito sa sports. In fact, nabili niya ang kanyang unang sets of barbells ng 10 taong gulang pa lamang siya. Nahilig din siya sa football at baseball at siyang naging state-level powerlifter nang tumuntong ng high school. Nagtapos siya ng kolehiyo sa West Virginia University at nagtrabaho sa IT industry. Kilala si Michael sa kanilang community bilang isang responsableng mamamayan at isang mapagmahal at very effective na football coach sa kanyang mga estudyante. Kampante ang mga magulang na ipaubaya ang kanilang mga anak kay Michael dahil alam nila na responsable itong coach. Si Michael ang pinakamamahal na anak ni Donna at siyang pinakamatalik na kaibigan ni Attorney Chris Davis. Bata pa lamang sila ay magkaibigan na sila ni Michael, kaya't kilalang kilala nito ang buong pagkatao ng kaibigan. Nang tumuntong ng 17, nakilala naman ni Michael ang babaeng magpapatibok ng kanyang puso. Ang babaeng ito ay si Nathalie Jessup. Nagtrabaho ito sa isang sporting goods store ng mga panahong iyon. Kitang-kita ni Donna kung gaano ka-in love ang kanyang anak kay Nathalie. At nang sumapit ang taong 2000, nagdesisyon ng magpakasal ang dalawa. Sa loob ng 2 dekadang pagsasama, kilala ang pamilya ni Michael at Nathalie bilang isang model family. Nagkaroon sila ng 2 anak, ang anak nilang babae na si Nicole at ang anak nilang lalaking si Ashton. Para sa mga nakatingin lamang, normal at masaya ang pamumuhay ng pamilya. Naroroon silang mag-asawa palagi sa tuwing merong mga events ang kanilang mga anak sa eskwelahan. Palagi rin silang merong family gathering sa kanilang bahay. Nakapagbabakasyon sa Hawaii at Paris. Magaganda rin ang kanilang mga sasakyan. Nagkaroon sila ng isang 1965 Shelby Cobra replica. Para sa mga nakatingin lamang, mga taong payak ang pamumuhay sa rural na bahaging iyon ng West Virginia. Maganda at marangya ang pamumuhay ng pamilya. Si Nathalie Jessup ay ipinanganak noong November 1980. Maliit pa lamang ay napakatalino na ni Nathalie. Nagtapos si Nathalie ng Doctor of Pharmacy sa West Virginia University noong 2005. Matapos iyon, nagtrabaho siya sa Rite Aid Pharmacy sa Oak Hill. Dahil sa kanyang sipag at dedikasyon, eventually, siya na ang naging preceptor na siyang nagte-training sa mga bagong empleyado. Sa trabahong ito, kumikita si Nathalie ng $120,000 taon-taon. She marketed herself as a diabetes specialist at isang certified diabetes educator.
Sobrang laki ng tiwala sa kanya ng mga tao sa kanilang lugar. Kaya't sa tuwing may emergency at mayroong nangangailangan ng gamot, isa siya sa mga unang tao na tinatawagan. Nakasave ang kanyang numero sa telepono ng kanilang mga kapitbahay bilang Nathalie, the Emergency Insulin Contact. Taong 2017, nag-resign si Nathalie sa Rite Aid. Nagdesisyon siya na mag-solo at magtayo ng sarili niyang negosyo. Itinayo niya ang dalawang government contracting firms na tinawag niyang Technology Management Solutions, kilala rin sa tawag na TMS, at Tactical Solutions Group, kilala naman sa tawag na TSG. Ipinamalita niya sa kanyang mga kakilala at kapamilya na ang kanyang kumpanya ay mayroong multi-million-dollar contract sa United States Department of Defense. Ipinamalita niya rin sa kanyang mga kakilala at kapamilya na ang kanyang kumpanya ay nagkakahalaga ng bilyong-bilyong dolyares. Dahil maganda naman ang track records ni Nathalie, napaniwala niya ang kanyang mga kaanak at mga kaibigan. Dahil sa napakagandang oportunidad na ito, dumagsa ang mga investors ni Nathalie sa kanyang negosyo. Nang mga panahong ito, nagtatrabaho pa rin si Michael sa IT industry at patuloy pa rin sa pagko-coach ng football sa mga bata. Wala itong kaide-ideya sa scam na niluluto ng kanyang asawa. Pinangakuan ni Nathalie ang kanyang mga investors ng malaking tubo. Ngunit ang totoo ay wala naman talagang produkto. Wala naman talaga siyang kontrata sa gobyerno. Sa loob ng 2017 hanggang 2019, pinatakbo ni Nathalie ang isa sa pinakamalaking Ponzi scheme sa history ng West Virginia. Kumuha siya ng kumuha ng mga bagong investors upang maipagpatuloy ang nasabing negosyo. Nagawa niyang mapapayag ang 11 investors at mga institusyon na mag-invest sa kanyang kumpanya. Gumawa siya ng mga peking kontrata at nakakuha siya ng halos $2.5 million na investment money mula sa kanyang mga investors. Pineki niya din ang mga emails mula sa mga federal employees, banking officials, mga gawa-gawang Federal Reserve employees, pati na rin ang kontrata di umano na nagmula sa opisina ni Senator Joe Manchin. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula ng magtanong ang kanyang mga investors kung nasaan na ang tubo na kanyang ipinangako. Dahil wala naman talagang kontrata, wala siyang maibalik na pera sa mga ito. Isinisi ni Nathalie ang delay sa federal government shutdown. Nang wala nang maidahilan, dito na pineke ni Nathalie ang kanyang sakit at ipinamalita naman na meron di umano siyang lymphocystic leukemia. Kabilang sa mga na-scam ni Nathalie ang sarili niyang pamilya. Kasama na rito ang kanyang kapatid na si Penny Lowry na nag-invest sa kanyang kumpanya ng $50,000. Kasama din sa listahan ang kanyang kapitbahay, mga magulang mismo ng asawa niyang si Michael na sina Donna at Ed Bolt. Nag-invest ang mga ito ng $245,000 mula sa kanilang retirement savings. Nang mga panahong ito, si Nathalie din ang siyang treasurer ng Youth Baseball League sa kanilang lugar. Ninakaw din ni Nathalie ang pondo ng baseball league na nagkakahalaga ng $32,000. Ginamit niya ang pera sa pagsa-shopping sa TJ Maxx at pagkain sa Olive Garden, pati na rin ang pagbili ng isang Shelby Cobra na isang iconic American high-performance sports car. Ginamit niya lahat ng pera na kanyang na-scam sa pagbili ng diamond hoop earrings na nagkakahalaga ng $14,000. Pagbili ng mga baril, ng Yamaha motorcycles, at pagbili ng 3 properties. Akala ng mga tao sa kanilang komunidad ay talagang matagumpay na ang kanyang negosyo. Ngunit ang totoo, ang pera ng mga investors ang ginagastos niya upang mapondohan lahat ng kanyang luho. Ang totoo ay nire-recycle lamang ni Nathalie ang pera upang hindi tuluyang mag-collapse ang gawa-gawa niyang negosyo. Sa tuwing may bagong investor, ginagamit niya ang bagong pasok na pera upang bayaran ang nauna ng mga investors upang matakpan ang katotohanan na wala naman talagang pinatutunguhan ang kanyang negosyo.
Taong 2019, naubos na ang bala ni Natalie. Kaliwat kanan na rin ang naniningil sa kanya. Lubog na rin sila sa pagkakautang. Ayon sa testimonya ng mga financial institution witnesses, wala namang laman ang mga bank accounts ni Natalie at pawang mga fake na tseke ang ipinantatapal nito sa kanyang mga pagkakautang. Dahil sa sobrang lala ng sitwasyon, kinailangan niyang mag-file ng bankruptcy. Sa kanyang filing, nagsinungaling siya under oath at sinubukan pang itago ang kanyang mga assets, pati na rin ang paglilista ng mga pangalan ng kanyang investors at pinagkakautangan. Dito na nagsuspecha si Michael sa mga ikinikilos ng asawa. Sa kanyang pagkakaalam, base sa press release ni Natalie, ay napakarami nilang pera. Ang perang ito ay hinaharang di umano ng Bank of America. Ayon kay Natalie, finreeze di umano ng bangko ang kanilang pera, kaya't hindi siya makabayad kaagad sa kanilang pagkakautang. Pinaniwalaan itong lahat ni Michael, kaya't nagpumilit ito na mag-schedule ng meeting sa Bank of America. Nais niyang makipag-meeting sa bangko upang maliwanagan kung bakit hino-hold nila ang kanilang pera. Na-schedule ang nasabing meeting na ito noong February 6, 2019. Dito na nagpanik si Natalie. Kapag tumapak ang asawa niyang si Michael sa opisina ng Bank of America, dito na ma-expose lahat ng kanyang kasinungalingan. Pati na rin ang katotohanan na wala naman talaga silang pera o kahit nalihitimong business account sa Bank of America. At dahil sa takot na ito, nagdesisyon na lamang si Natalie na iligpit si Michael. Nang sumapit ang February 4, 2019, tinext ni Natalie ang kaibigan nitong si Stephanie Hamilton na isang physician assistant upang humingi ng injectable steroid. Nag-offer si Stephanie na siya na lamang ang mag-a-administer ng gamot, ngunit tumanggi si Natalie. Nang parehas na araw, bumili naman si Natalie ng Xanax. Nang sumunod na araw, nagpunta si Natalie sa Access Health para sa kanyang appointment sa kanyang doktor. Sinabi nito na meron siyang mga simptomas ng flu, ngunit nag-negative ang kanyang test for influenza. Nang sumapit ang February 6, kinansela ni Natalie ang flight papuntang Lynchburg, Virginia dahil masama di umano ang kanyang pakiramdam. Tinext din ni Natalie ang kanyang kaibigan na si Jennifer Davis upang ipaalam dito na mataas ang kanyang blood sugar. Pinakiusapan niya si Jennifer na bigyan siya nito ng insulin at hindi naman nagdalawang isip ang kanyang kaibigan. Mayroong type 1 diabetes ang kanyang anak na lalaki, kaya't palagi siyang may nakahandang insulin sa kanilang bahay. Binigyan ni Jennifer si Natalie ng isang vial ng Humalog, isang fast-acting insulin. Bago magtanghali ng parehas na araw na iyon, nakahandusay na si Michael sa sahig ng kanilang kusina. 2 araw bago ang pangyayaring ito, bumili din si Natalie ng isang bote ng benzodiazepine. Alam ni Natalie na allergic ang asawa niya sa gamot na iyon. Ayon sa mga dokumento, unti-unting pinatay ni Natalie ang kanyang asawa. Sinedate muna ni Natalie si Michael gamit ang benzodiazepines at saka tinurukan ng mataas na dosage ng insulin. Bandang 12:30 ng tanghali, tinext ni Natalie si Jason Bowen na isang kontraktor na nagtatrabaho ng araw na iyon sa kanilang property. Pumasok ito sa kanilang bahay kasama ang lalaking si Jonathan Miller. Nadatnan nila si Michael na nakabaluktot sa sahig ng kanilang kusina at walang malay. Nag-perform si Jason ng sternum rub, ngunit tanging mahinang ungot lamang ang naging tugon ni Michael. Nag-offer ang dalawa na dalhin si Michael sa ospital, ngunit tumanggi si Natalie. Ayon sa kanya, kailangan lamang iyong itulog ng asawa. Bandang 1:00 naman ng tanghali, tinext ni Natalie si Jennifer ng picture ng asawa nitong si Michael na nakahandusay sa sahig. Sinundan niya ito ng blood glucose reading ni Michael na 145. Normal ang reading na ito para sa isang malusog na lalaki. Dahil hindi na nga gumagalaw, dumating pa sa punto na hindi na napigilan ni Michael na maihi at madumi sa sahig, kaya't kinailangan pa siyang bihisan ni Natalie at ng kapatid nitong si Penny.
Dumating din sa kanilang bahay ang kaibigan ni Natalie na si Stephanie. Nagmakaawa itong dalhin si Michael sa ospital, ngunit hindi pa rin pumayag si Natalie. Sa kabila naman ng pagtangging ito sa alok ng mga kaibigan na dalhin si Michael sa ospital, wala din namang tumawag ni isa sa kanilang mga kaibigan ng 911. Nang sumapit ang gabi, dumating din sa kanilang bahay ang matalik na kaibigan ni Michael na si Attorney Chris Davis. Si Chris ang nag-iisang tao na sumaway sa utos ni Natalie na huwag dalhin sa ospital si Michael. Nang makita ang kaibigan, dali-dali niya itong binuhat papunta sa kanyang sasakyan upang dalhin sa ospital. Nang mai-admit si Michael, nasa 21 na lamang ang blood glucose nito. Napakababa nito kumpara sa normal na blood glucose level ng isang normal na tao. Ayon sa doktor, hindi posibleng bumaba ang glucose ng tao ng ganoon kababa. Hinala nila may nainom na mali si Michael. Nang sumapit ang February 7, inilipat si Michael sa Charleston Medical Center. Kinumpirma ng mga doktor na nagkaroon si Michael ng cerebral edema, hypokalemia at severe hypoglycemia. 30 years na nurse ang ina ni Michael na si Donna. Sobrang sama ng kanyang loob dahil hindi man lamang siya nasabihan sa kalagayan ng kanyang anak. Nalaman niya lamang na ganoon ang kalagayan ni Michael bandang alas 10 ng gabi noong February 6. Nang malaman niya ang sitwasyon ni Michael, dali-dali niya itong pinuntahan sa ospital. Ngunit sa sobrang sama ng ugali ni Natalie, maling ospital pa ang ibinigay niya sa kanyang mother-in-law. Hindi pa dito natapos ang kawalang hiyaan ni Natalie. Hinikayat pa nito ang kaibigan na si Stephanie na isuffocate ng unan si Michael. Ayon kay Natalie, mas matatahimik ang kanyang kalooban kung makikita niyang hindi na nahihirapan ang asawa. Habang nakaratay ang asawa sa ospital, sinubukan pa ni Natalie na ibenta ang 49% na share ng kanyang peking kumpanya na TSG sa halagang 4.9 million sa loob mismo ng hospital room ni Michael. Tinangka din ni Natalie na muling iskamin si Donna. Tinext niya ang kanyang mother-in-law tungkol sa isa na naman di umunong bagong kontrata na nakuha niya mula sa gobyerno. Sa kasamaang palad, makalipas ang 5 araw, noong February 11, 2019, pumanaw si Michael sa edad na 38. Nakasulat sa kanyang death certificate ay natural cause ang kanyang ikinamatay. Hindi na nagkaroon ng lamay para kay Michael. Nagkaroon lamang ito ng maikling memorial service sa tabi ng kanyang libingan. Matapos iyon, nagpatuloy ang buhay ni Natalie hanggang sumapit ang spring ng 2019. Dito na nagsimulang maningil ang mga investors. Dahil wala namang maibigay na pera, dito na nagsimulang mag-imbestiga ang otoridad dahil na rin sa mga reklamo ng kanyang mga investors. Nakarating ang mga reklamo sa federal investigators, sa Secret Services, sa FBI at sa FDIC's Office of Inspector General. Binuklat nila lahat ng dokumentong nakadikit sa TMS at TSG. Ngunit hindi pa rin dito tumigil ang kabaliwan ni Natalie. 3 buwan matapos pumanaw si Michael, inulunsad naman ni Natalie ang isang scholarship program na tinawag niyang Coach Michael Cochran Legacy Scholarship. Kumuha siya ng 8 local student at binigyan ang mga ito ng full ride scholarship. 8 taong libreng pag-aaral. Pinangakuan niya rin ang mga batang ito ng $7,500 na personal spending money. Sinabihan niya rin ang mga magulang ng mga batang ito na ikansila na ang student loan ng mga bata dahil siya na ang bahala sa lahat. Ngunit hindi nagtagal, nalaman ng mga magulang ng mga bata na kasinungalingan lamang naman pala ang lahat. Nang sumapit ang June 25, 2019, dito na naglunsad ang federal agents ng search warrant upang halughugin ang bahay ni Natalie. Natagpuan ng otoridad sa loob ng refrigerator ni Natalie ang isang vial ng insulin at ang insulin na ito ay may marka ng syringe, palatandaan na maaaring ginamit ang insulin na iyon sa loob ng bahay ni Natalie.
Nang sumapit ang September 24, 2019, dito na nakasuhan si Natalie ng wire fraud, bank fraud, aggravated identity theft, money laundering, bankruptcy fraud, and false oath in bankruptcy. At matapos ang 2 araw, dinakip ng mga pulis si Natalie. Dahil sa mga kasong na isampa laban kay Natalie, dito na nagsimulang magtanong ang ina ni Michael na si Donna. Kung lahat pala ng sinasabi ng kanyang manugang ay kasinungalingan, maaaring nagsisinungaling din ito sa totoong nangyari sa anak niyang si Michael. Ramdam niya na napakarami nitong hindi sinasabi. Para maliwanagan ang lahat, ipinahukay niya ang labi ng kanyang anak. Ang pathologist na si Dr. Piotr Kubitschek ang siyang umeksamin sa katawan ni Michael. Ngunit hindi niya matukoy ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima. Kahit na ganoon, nagawa nilang palitan ng formal ang cause of death ni Michael sa kanyang death certificate. Mula natural cause, napalitan ito ng undetermined. Nang sumapit ang March 2020, Natalie pleaded guilty to 1 count of wire fraud and 1 count of unlawful monetary transaction. Nabigyan ito ng parusang 11 years and 3 months na pagkakakulong sa federal prison. Inutusan din siyang magbayad ng 2.6 million bilang restitution. Ng mga puntong ito, hindi pa rin tumigil si Donna na makuha ang hustisya para sa kanyang anak. Nang sumapit ang taong 2021, muling ipinahukay ng state investigator ang mga labi ni Michael. Isinailalim ang mga labi nito sa advanced toxicology, and this time, napatunayan nila na mayroong synthetic insulin sa mga tissues ni Michael. Nang sumapit ang November 2023, nakasuhan din si Natalie ng first-degree murder para naman sa pagpaslang sa asawa nitong si Michael Cochran. Nagsimula ang jury selection noong January 2025 sa Raleigh County Circuit Court. Ang kasong ito ay tumakbo lamang sa circumstantial evidence. Noong January 6, 2025, nagkaroon si Natalie ng 2 pagpipilian, ang umamin sa pagpatay sa kanyang asawa o ipagpatuloy ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Sa kabila ng kawalan ng ebidensya, tinrabaho ng prosekusyon na makapagbuo ng matibay na circumstantial case upang ibunyag ang metikulosong paraan ni Natalie upang patayin ang kanyang asawa. Bilang depensa naman, iginiit ng kampo ni Natalie na alam di umano ni Michael ang Ponzi scheme business ni Natalie at kasama ito sa pagwaldas ng pera. Idinagdag din nila na ang pagkamatay ni Michael ay sanhi ng pag-inom nito ng mga unapproved at delikadong bodybuilding supplements at mga medications. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nang sumapit ang January 29, 2025, matapos ang multi-day trial, nireject ng jury ang claims ng depensa. Nag-deliberate sila ng halos 2 oras at matapos iyon, bumalik sila na may dalang guilty verdict para kay Natalie para sa kasong first-degree murder. Sa West Virginia, ang first-degree murder conviction ay automatic na mapupunta sa mercy phase na ang ibig sabihin ang jury ang magdidesisyon kung mabibigyan ng pagkakataon ang salarin na maparol. Habang nagde-deliberate, nagsalita naman ang ina ni Michael sa loob ng korte. Nagmakaawa ito sa judge at sa jury na huwag magpakita ng awa kay Natalie, katulad ng ginawa nito sa anak nilang si Michael. Ayon kay Donna, sobra ang pasakit na ginawa ni Natalie sa kanilang pamilya. Inubos muna nito ang retirement money nilang mag-asawa at pagkatapos ay pinatay pa nito ang kanilang anak na si Michael. Ganoon din naman ang ginawa ng mga anak ni na Michael at Natalie. Nakiusap ang mga ito sa judge na bigyan ng kahit nakakaunting leniency ang kanilang ina. Kung makukulong di umano si Natalie habang buhay, parehas na mawawala ang kanilang mga magulang sa kanilang buhay. Lalaki sila na walang ama at ina na gagabay sa kanila. Subalit sa huli, pinanigan ng jury ang prosecution at nagrekomenda sila ng no mercy para kay Natalie.
Si Natalie ay nabigyan ng parusang habang buhay na pagkakakulong without the possibility of parole. Siniguro ng korte na hindi na ito makakalabas ng kulungan at sa kulungan na ito mamamatay. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.